Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na gabi sa tapat ng mansion ni Hans Morris. Si Morris ay hindi basta ordinaryong tao, siya ang presidente ng $1,000,000 na kumpanya ng mga laruan. Siya ang huling pangalan sa listahan ni Renzo. Kalmado siya, walang kaba. Naghahanap siya ng isang particular na item sa mga estante, isang green fairy o berdeng diwata na laruan. Nang makuha niya ito, dinala niya ito sa study room at matiyagang naghintay sa may bintana. Sa labas, kitang-kita niya si Morris. Alam na ni Renzo ang gagawin. Nagsuot siya ng face mask para hindi mahuli ng CCTV. Para malinlang ang gwardiya sa gate, gumamit siya ng isang cellphone bilang pain. May countdown timer ito na parang bomba. Nang makita ito ng gwardiya, nagpanik ito at tumakbo palabas para itapon ang phone. Iyon ang hinihintay na pagkakataon ni Renzo. Mabilis pa sa 4:00, inatake niya ang gwardiya at tinapos ito. Dahil sa silencer ng kanyang baril, walang narinig na putok si Morris sa loob. Kinuha ni Renzo ang susi, pinasok ang security room at pinatay ang mga CCTV cameras. Ngayong bulag na ang seguridad ng bahay, kampante niyang tinanggal ang kanyang maskara. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa opisina ni Morris. Pagpasok sa kwarto, walang salita-salita, binaril niya si Morris. 2 bala sa dibdib, isa sa noo. Siguradong patay. Bago umalis, kinuha ni Renzo ang green fairy na laruan bilang souvenir. Napansin din niya ang isang litrato sa mesa, ang nanay ni Morris, na may nakasulat na note sa ilalim. Hindi na niya ito pinansin. Para sa kanya, trabaho lang ito. Tapos na ang kontrata. Nasa eroplano na si Renzo pauwi. Nag-text pa siya sa kanyang kliyente na mission accomplished. Katabi niya ang isang pasahero na humingi ng gum. Nang buksan ni Renzo ang bag niya, nakita ng babae ang green fairy. Medyo weird, di ba? Isang grown man na may dalang manika. Pero nanahimik na lang ang babae. Paglapag ni Renzo sa airport, kalat na sa balita ang pagpatay kay Morris. Pero may kakaibang nangyayari. Napansin niya ang isang bata na may dalang manika sa backpack. Kamukhang-kamukha ng green fairy. Pagdating sa reception ng kanyang apartment building, may isa na namang berdeng laruan sa mesa. Ito rin mismo yung nakita niya sa mansion bago mamatay si Morris. Coincidence lang ba? O may nagmamatiyag? Pagdating sa kanyang penthouse, inilagay ni Renzo ang green fairy sa display table kasama ng iba pa niyang trophies, mga gamit mula sa mga taong pinatay niya. Nakatulog siya sa sofa habang nag-check ng emails. Nagising siya sa tunog ng doorbell sa kalaliman ng gabi. Nang tignan niya sa camera, nakita niya ang receptionist na may dalang kahon. Iniwan lang nito ang package sa pinto at umalis. Pinapasok ni Renzo ang kahon. Walang sender, pero ang pirma sa note ay pamilyar. Kahawig ito ng pirma ng nanay ni Morris na nakita niya sa litrato. Nagduda si Renzo. Itatapon ba niya? Pero nanaig ang curiosity. Binuksan niya ito. Laman nito, isang set ng battleground toy soldiers galing sa kumpanya ni Morris. May nakasulat na bonus surprises inside. Sinuri niya kung may bomba o patibong, pero wala naman. Puro plastic na sundalo, tangke at baril lang. Kumuha siya ng isa, tinitigan at binalik. Pero dito na nagsimula ang kababalaghan. Biglang nahulog ang kahon mula sa counter. Sigurado si Renzo na hindi ito nasa gilid kanina. Paglapit niya para tignan, laking gulat niya, wala na ang mga laman ng kahon. Nawawala ang mga sundalo. Gumagalaw ang mga kurtina, namatay ang ilaw, putol ang kable. Biglang may naramdaman si Renzo na matulis na bagay na tumusok sa paa niya. Isang maliit na sundalo ang sumaksak sa kanya gamit ang bayoneta. Bago pa siya makareak, pinaulanan siya ng bala. Oo, maliliit na bala, pero masakit at dumudugo ang balat niya. Buhay ang mga laruan at hindi lang sila naglalakad, organisado sila. Military tactics ang gamit nila. Sinubukan niyang lumaban pero tinamaan siya ng maliit na explosive na sumunog sa pantalon niya. Tumakbo si Renzo papunta sa banyo para magtago. Sugatan ang tuhod niya at tadtad ng maliliit na bala ang katawan niya. Gamit ang salamin, sinilip niya ang sala. Ang talino ng mga laruan, binabaril nila ang mga bumbilya para magdilim. At nang makita nila si Renzo, naghagis sila ng cannonball na bumasag sa salamin niya. Napuno na si Renzo, kinuha niya ang totoong baril niya, lumabas siya at nagpaulan ng bala sa sala. Tumahimik ang paligid. Akala niya tapos na. Binaligtad niya ang sofa at nakita ang mga bangkay ng mga plastic soldiers.
Pero nagkakamali siya. Nakita niyang tinutulungan ng mga survivors ang mga sugatan nilang kasamahan pasakay sa jeep. Namangha si Rencio, may compassion ang mga laruan, pero hindi oras para humanga. Tinapakan niya ang mga ito. Binaril niya ang iba. Pero hindi pa tapos ang laban. 3 toy helicopters ang lumipad mula sa ilalim ng mesa. May missiles ang mga ito. Muling umatras si Rencio sa kwarto niya. Sa loob ng kwarto, ginagamot niya ang sarili nang biglang may bumutas sa pinto ng banyo. Pumasok ang isang helicopter at inatake siya. Gamit ang tuwalya, hinuli niya ito at ibinalibag. Tinapon niya sa inidoro at pinalush, pero ayaw lumubog ng mga sundalo. Bilang huling alas, hinulog niya ang nakasaksak na hairdryer sa tubig. Nakuryente ang mga sundalo. Patay. Akala ni Rencio ligtas na siya sa banyo. Tinahi niya ang sariling sugat, pero maya-maya may nag-slide na papel sa ilalim ng pinto. Isang note galing sa mga sundalo, "Surrender." Sumagot si Rencio, sinulatan niya ang papel ng screw you at ibinalik. Pagyuko niya para islide pabalik ang papel, trap pala yon. Nag-aabang ang mga tangke sa labas at pinaulanan ng bala ang pinto. Butas-butas ang kahoy. Wala siyang choice. Kailangan niyang dumaan sa bintana. Nasa 14 na floor siya. Delikado. Habang tumatawid siya sa ledge ng building papuntang balcony, inatake siya ng isa pang helicopter. Muntik na siyang mahulog. Buti na lang, asintado si Rencio. Sa isang putok, bumagsak ang helicopter. Pagpasok niya sa kabilang bintana, nag-isip siya ng plano. Kailangan niyang linlangin ang mga ito. Gumamit siya ng rubber ducky sa swimming pool para makuha ang atensyon ng mga sundalo. Nang lumapit ang mga ito, inatake niya sila gamit ang fire extinguisher. Nagkagulo ang mga laruan. May isa pang grupo na naka-jeep na pinalibutan siya, pero handa na si Rencio. Gamit ang lighter at hairspray, gumawa siya ng improvised flamethrower. Sinunog niya ng buhay ang mga plastic na sundalo. Galit na si Rencio. Kumuha siya ng kutsilyo at pinagtataga ang mga natitirang sundalo. Pagkatapos ng matinding bakbakan, tumahimik ang buong penthouse. Amoy sunog na plastic, nagkalat ang mga pira-pirasong laruan. Sinigurado ni Rencio na patay na lahat. Binilang niya ang mga bangkay at ikinumpara sa nakasulat sa kahon. Match ang bilang, ubos na sila. Nakahinga na ng maluwag si Rencio. Kumuha siya ng maiinom at lumusong sa swimming pool para mag-relax. Pero nakalimutan niya ang isang bagay, yung bonus surprise. Habang nasa tubig, biglang may humiwa sa pulso niya. Napabangon siya sa sakit. Dumudugo ng malakas ang kamay niya. Kailangan niyang tumakas. Hindi pa tapos ang laban. Tumakbo siya papunta sa elevator. Pero sira ang controls. Namatay ang ilaw. Gamit ang flashlight, nakita niya sa loob ng elevator ang huling kalaban. Isang nag-iisang komando. Tumakas ito paakyat sa ceiling ng elevator. Sinundan ito ni Rencio. Umakyat siya sa bubong ng elevator. Akala niya maiisahan niya ang laruan. Pero biglang sumulpot ang komando at pinagsasaksak siya. Kahit maliit, mabilis at brutal ito. Sa huli, nahuli ni Rencio ang komando. Inipit niya ito sa pagitan ng nagsasarang pinto ng elevator. Crunch! Putol ang ulo ng laruan. Ngumiti si Rencio. Sa wakas tapos na. Tinitigan niya ang katawan ng laruan. Pero nawala ang ngiti niya nang makita niya kung ano ang nakakabit sa katawan ng komando. Hindi lang ito basta sundalo. Isa itong suicide bomber. At ang nakakabit sa kanya ay hindi ordinaryong dinamita. Sa huling shot, makikita natin ang sticker sa kahon ng laruan. Bonus gifts included Special Ops Commando and Thermonuclear Weapon.